Maganap ang mga malalakas na lindol sa ilang lugar sa bansa ngayong buwan, muling nagbabalik ang pinangangambahan ng mga taga Metro Manila na tinatawag nilang The Big One. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga eskwelahan at gusali sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, nagbabalik sa kamalayan ng maraming taga Metro Manila ang tinatawag na The Big One, ang pinangangambahang malakas na lindol dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Isa sa dinadaanan niyan ang Barangay Pembo sa Taguig City. Narito po ako sa Escuela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Sa kalsadang ito matatagpuan ang West Valley Fault Marker at ang babala ng posibleng pagbitak at pagyanig ng lupa. Katabi nito ang bahay ni Joel Medalla. Sabi niya, lagi siyang dumadalo sa mga seminar ng lokal na pamahalaan, kaya kahit paano'y handa siya sakaling lumindol. Dati akong zone leader dito, kaya alam ko ang gagawin. Gawa nga lang siguro, depende rin na rin sa edad ko, kung gaano ka-lix yung kilos pa. Nasa Panginoon lang ako talaga umasa. Nasa harapan lang ng Pembo Elementary School ang fault line. Ay sa barangay, tinatayang hindi bababa sa 2,500 ang estudyante rito. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Naano rin kami na sa mga nangyari dahil talaga nakikita pinapakita sa TV. Yun. At saka yun, mga residente, nakahanda na rin sila dahil nakikita nila sa ibang lugar. Nasa 74,000 ang residente ng Barangay Pembo, kaya kailangan ng matinding kampanya para maihanda sila. Kailangan inform yung bawat isa sa kanila kung ano ang dapat gawin, kung saan, kung kanino makikinig, at kung ano, kung dapat i-prepare sa mga ganitong pangyayari. Ang first na pupuntahan, yung mga open court, and mostly yung open service road dito sa taas. Yun po kasi yung mga open area namin, yun po yung una kapag wag naman sana kapag may nangyaring hindi kanais-nais dito. Sa Pasay City, nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan at city engineers sa mga eskwelahan dahil sa banta ng lindol at pagkalat ng malatrangkasong sakit. Titiyakin daw nila na matibay ang mga gusali. Namigay rin ng hard hat sa mga estudyante at guro. Sa Muntinlupa City, may mga barangay rin na dinadaanan ng fault line. Kaya nag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa mga government building kasama ang mga eskwelahan. Magsasagawa rin sila ng mga earthquake drill. Pinaghahanda ang mga taga Metro Manila sa The Big One dahil sa laki ng populasyon nito at sa rami ng mga gusali at infrastruktura. Marami rin ang nakatira at nagtatrabaho sa high-rise buildings. Paalala ng isang structural engineer, dapat siguruhing regular na iniinspeksyon ng eksperto ang mga gusaling ito. I would generally say na yung condominiums and office buildings, mostly high-rise structures, are generally safe in terms of structural design. Kasi I believe that most developers, big developers, get reputable structural engineers to design their condominiums and office buildings. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.